guys! It's me again, Gracie, ang inyo pong lingkod. Well, our video for today is about Discartec. Kayo po ba ay nakakaranas ngayon ng blocked account sa Discartec? Well, if yes, this video is for you. So, hi guys! Again, kung ang inyong Discartec account ay na-block, there are two ways para ma-retrieve natin ito or ma-access natin ulit ang ating accounts. So, the first one is, di ba, pagka open natin ng account natin or nung app, nung Discartec mobile app, makikita nyo doon sa baba ng passcode is blocked ang account mo, nakalagay doon, contact help at discartec.ph. Tapos sa baba nun, may makikita kang nakalimutan ang passcode. Gano'n. Ayan. Tapos, i-click mo lang siya. Yun yung first step para ma-access mo ulit yung account mo. I will put here the video about kung paano mo ma-access yung first step. Okay? So, discuss na rin natin before I put it here kung paano yung step by step na gagawin mo. Ayan guys, the first one is, pipindutin mo lang yung nakalimutan ang passcode or username, kung whichever yung, kung alin man doon ang nakalimutan mo. Kasi, di ba minsan, nakalimutan natin yung username natin doon and yung password. Then, pag nakalimutan mo yung mabablock agad ang account mo sa Discartec. So, i-enter ang hinihinging information tungkol sa account at pindutin ang i-reset ang password, ang passcode mo. Ngayon, i-enter mo doon yung new password na gusto mo, tapos i-confirm mo lang ulit yon. So, may 2 boxes yan. Ito. Yan, i-confirm mo lang. Tapos, after nun, magsisend sila sa inyo ng OTP sa kung anong number mo ang nakaregister sa kanila, doon nila isi-send yung OTP mo, yung OTP number. So, pagka na-ano mo na yun doon, na-enter mo na yung OTP doon sa mobile app, makikita mo kung successful na yung iyong pag-change ng passcode mo. Tapos, sabihin naman nila doon kung pwede mo na ulit magamit yung yung account mo. Tapos, ayun, i-confirm mo lang yung bagong passcode mo. Then, kasi nasubukan ko na yung ganyan. Tapos, hindi siya nag-work. Ayaw niya. Nag-successful naman siya. Nakalagay doon successful ang change mo ng passcode. Pero, nung ilalagay ko na yung new passcode, yung 4-digit number na yon, ang nakalagay pa rin, block account. So, we'll move forward to the second one. Pero, papakita ko muna dito yung video na kung paano mo rin ilalagay yung first step. Paano mo gagawin. Ito guys. Ayan. So guys, ganun lang po yung first step na gagawin nyo para ma-retrieve nyo yung account nyo sa Discartec. So, the second step is mag-i-email kayo sa kanila. Ayan po yung email nila, help@discartec.ph. So, mag-i-email kayo sa kanila, sabihin nyo lang po kung ano yung concern nyo. Ako po, ito po yung nilagay ko. Ayan. Sinabi ko lang sa kanila na hindi namin ma-access yung Ang nangyari po kasi nun is nagkamali kami ng lagay ng passcode. So, kasi parang basta may span yun ng kung ilang months na kailangan magpalit ka ng
passcode mo, magre-request to si Discartec na palitan mo. So, nakalimutan namin na napalitan na pala namin yung passcode ng panibago. Yung nalagay namin yung previous pa. So, ayun, kaya na-block yung account. So, yun yung sinabi namin sa email na we need to access our account. Kailangan namin, importante lang. And, ayun, ask kayo ng help sa kanila para ma-retrieve yung inyong account. So, 2 beses na ito nangyari sa akin. So, yung first time na nangyari to is, mabilis lang sila mag-reply. Siguro 5 minutes lang naka-receive na ako ng reply nila. Then, ito po yung reply nila. Ayan. Ayan, ganyan. And then, ang susunod nilang reply is, ihingi nila yung inyong informations doon sa account nyo sa Discartec. So, ito po yun. Ayan. Lalagay nyo lang yung full details. Ayan, yung full name, mobile number na nakaregister sa kanila, date of birth doon sa Discartec na kung sino yung nakaregister doon, and yung reason kung bakit na-block yung account mo sa Discartec. And then, ayun, after po nun, makaka-receive po kayo ulit ng email sa kanila after nung mabigay nyo yung full or complete details nyo sa kanila. Ang reply nila is, ito na po. Ayan. So, kung successful ang inyong pag-change nyo ng passcode kay Discartec or pag-unblock ng inyong account, ayan po ang marireceive nyo. Hindi pa naman po ako nakakaranas na hindi mag-grant yung aming request na ma-unblock yung account namin. So, ito po yung based on our experiences lang po yung sinishare ko po sa inyo. So, hindi ko po alam kung may mga instances sa iba na hindi na nag-grant yung kanilang request na ipa-unblock yung kanilang mga accounts. Pero usually talaga, pagka okay naman yung reason mo at nabigay mo naman yung full details, tama naman lahat, siguro there's no reason para hindi nila i-unblock yung account nyo, di ba po? One more thing po, always make sure na tama po yung nilalagay yung username and passcode based on my experiences. Again, ayan, ako po nag-save na ako sa notes or sa dito sa laptop or sa cellphone, kung saan man, yung mga important details para every time na magla-login ka, meron ka talagang titignan na sure ka na tama yung nilalagay mo para hindi ka na abot sa ganitong hindi mo na na-encounter yung ganitong sitwasyon. So, ayun, I hope guys muli nakatulong po ako muli sa inyo. Maraming salamat sa pag-tune niyo sa channel ko. And kung kayo po ay may mga comments and may mga katanungan po kayo, you can comment down below. And sasagutin ko po yan sa abot ng aking makakaya. Maraming salamat po sa inyo sa laging pagsubaybay sa mga bagong uploads ko. And guys, kung nakatulong po ang video ito sa inyo, please don't hesitate to like and subscribe to my channel and hit the notification bell nang sa gayon updated ka sa mga upcoming videos ko. Thank you so much. Bye!